sila? Nasa malayo na. Umalis na talaga si Ate Alba kasama yung magnanay. Oh, ano yan? Patrick, ba't may dala-dala kang bag? Ibaba mo nga yung backpack. Hindi pa ba tayo alis, Ma? Ma, sabi mo pag may ginawa pa yung mga taga rito na di natin nagustuhan, aalis na tayo. Hindi mo nagustuhan yung ginawa ng bata, di ba? Tapos taga rito siya kaya counted yun. Ma, lika na. Tara na. Umalis na tayo. Alis na tayo habang wala pa si Ate Alba. Dali, pag nandito na siya. O di kaya pag nagpaalam tayo, baka hindi niya tayo paalisin eh. Hindi madali ang magpapasok ng ibang tao sa ating pamilya. Pero hindi naman talaga matatawaran ang gaan ng buhay na naidudulot sa atin ng ating mga angel gaya ng kasambahay at mga yaya. Pero paano tayo makakasiguro na ang estrangherong wine-welcome natin sa ating mga tahanan ay tunay na mapagkakatiwalaan at hindi magdadala sa atin sa kapahamakan? Ganyan po ang tema ng ating kwento ngayon. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lang dito sa channel, please like, subscribe, and hit the notification bell para updated kayo sa bawat kwentong ilalabas. May bago tayong storya 3 hanggang 4 na beses sa isang linggo. At ngayon, para sa tampok nating kwento. Minsan, pag binabayo tayo ng walang katapusang problema, gusto nating magtago na lang at magpakalayo-layo muna. Pero, paano kung mangyari sa inyo ang nangyari sa amin? Miss Anne, magandang araw po. Ako po si Livy at ang pagtatago namin noon sa sandamakmak na problemang kinaharap namin gawa ng pang-scam ni Papa ang siyang naging dahilan para pagkatiwalaan namin ang dati naming katulong na siyang nagdala sa amin sa baryo nilang pugad pala ng mga aswang. Patrick naman! Pinakakaba mo ako eh. Kanina pa kitang hinahanap, nandito ka lang pala. Bilin sa atin ni Mami na huwag tayong lalayo sa kanya, di ba? Tas bilin ko sa'yo na huwag kang hihiwalay sa akin. Paano kung di kita nahanap ha? Anong gagawin mo? Iyak na lang ganon? Ate, hindi naman po ako lumayo sa malayong malayo eh. Dito lang ako nagpunta oh. Ilang stante lang po yung layo. Di ba nga nahanap mo ko agad? Kung nahanap mo ko agad, ibig sabihin, nasa malapit lang ako. Mahina kong hinilang buhok ng mas nakababata kong kapatid. Pagbitaw ko doon, agad niya yung sinuklay-suklay. Bago ko siya mayayang bumalik sa kung saan namin iniwan si Mommy, napansin niya ang patong-patong na box ng mga de-remote na sasakyang bit-bit ng staff ng shopping center kung nasaan kami. Hindi ko na napigilan si Patrick. Namalayan ko na lang na hinihingi niya na sa lalaki ang isang box ng laruan na bago ko pa makita ang presyo ay alam ko ng mahal. Tingnan mo! Ang ganda no! Ang astig! Ang layaki ng gulong tapos kulay red pa! Paborito kong kulay! Ate, paglaki ko gusto ko ng ganito yung car ko tapos pag mabait ka sa akin at hindi mo na hinila yung buhok ko pag naiinis ka, papayag akong sumakay ka sa monster truck ko! Pag ganito yung ride ko pag binata na ako, sigurado, madaming chicks ang magmamakaawang isakay ko sila at maging girlfriend. Ouch! Aray, ate naman eh! Bakit ba hinihila mo na naman ang buhok ko? Bakit lagi kang nananabunot para kang unggoy po ha? Alam ko sabi ni Charles Darwin na dati daw unggoy ang tao, pero ikaw, naiwan mo yung unggoy traits mo nung nag-evolve ka. Agad siyang humakbang palayo sa akin nang mapansin niyang plano ko na namang hilahin ang patilya niya. Sinubukan ko siyang lokohin na hindi ko na yun gagawin pero kabisadong-kabisado na ako ni Patrick, gaya ng kabisado ko rin siya. Hindi ko siya mauto at maisahan, pero imbis na parusahan siya, pinili kong takasan na lang siya at pangaralan na pangit tingnan at masama ang pagiging machiks o babaero.
Sa kalagitnaan ng malas Sunday Mass na paninermon ko sa kanya, narinig namin ang malalim na buntong hininga ni Mama. Ay, ang kulit-kulit niyo talagang dalawa. Anong bilin ko, ha? Anong sabi ko? Anong promise niyo sa akin? Ang akala ko na dampot o nakuha na kayo ng kung sino. Ang lakas-lakas ng kabog ng dibdib ko. Gusto niyo ba akong atakihin, ha? Sa pag-aalala? Gusto niyong mawala ng mami? Ha? Yan, lagot ka. Mag-sorry ka kay Mama. Mag-sorry ka na, bilis. Ha? Ate, ba't ako? Ba't ako lang? Tayo nga raw dalawang dahilan kung bakit siya atakihin sa puso. Di mo ba narinig? Bingi ka ba? Mami di ka naririnig ni ate. Bingi na siya. Ma, kailangan po yata nating dalhin si ate sa doktor sa tenga bago mag-start ang pasok namin. Sayang naman po yung turo ni teacher. Kung di siya maririnig ni ate kasi bingi siya. Ang bingi yung pinagsasasabi mo. Di ako bingi. Di ka bingi, di ano na? May selective hearing? Yung gusto mo lang marinig yung maririnig mo? Hindi mo narinig yung sabi ni Mami na tayong dalawang nagpapatugudog sa heart niya with worry? Nakalimutan mo na ba na kung di dahil sa'yo, di rin naman ako alis sa shoe section na pinag-iwanan sa atin ni Mami, ha? Ay, oo nga pala. Kaya ka napunta dito kasi hinanap mo ko. Oo nga ate, tama ka. Ako yung mali. Mami, sorry. Ako po yung may kasalanan pala talaga. Mami, umamin na po ako na ako yung may kasalanan na. Dapat wala nang palo kasi naging honest naman ako. Ha? Hindi naman talaga tayo pinapalo, Oo nga, hindi nga. Dati, pero mali ko ba? Baka mamaya bigla akong paluin ni Mami First time, di ba? May paglalambing na niyakap ni Patrick ang aming ina. Akala ko niyakap niya si Mom para mapalambot to, para tuluyan niya na kaming mapatawad, pero mali ako. May ibang motibo si Patrick sa paglalambing niya at sabay namin yung natanto ni Mama. Hindi. Ha? Anong hindi? Gusto mo ipabili kay Mama yung RC na yan, di ba? RC? Anong RC ate? Wala naman akong hawak na RC na soft drinks Hindi, wala akong pabibiling ganun. Hindi soft drinks ang ibig kong sabihin. Yan. Yung hawak mo, hindi ba't RC yan? Ate anong RC? Kailan pa ito naging RC? Ma'am, hala, hindi lang po tenga ni ate ang kailangang ma-check ng doktor, mata niya rin. Pagkuha sa box ng laroang sasakyan na hawak ng dalawa niyang kamay, mabagal kong binasa ang nakasulat doon. Matalino si Patrick, mas matalino siya kesa sa akin. Alam kong nagmamaang-maangan na lang siya para makuha ang gusto niya. Palibasa, spoiled siya ni na Mama. Ate kasi. Ma, si ate pa-epal. Ma! Patrick! Anong pa-epal ka dyan? Ay, anong sabi ko sa'yo, ha? Di ba sabi ko, ayokong sinasabi mo salitang yan, lalo na sa aming pamilya mo. Paano hindi ko po sasabihin niyo sa kanya, pa-epal talaga siya? Hindi naman siya yung sinasabihan kong iblis sa akin yung laruan, siya yung humihindi. Hindi nga kasi. Bawal nga kasi, di ba? May kasunduan tayo ni na Mama na sa school supplies lang ang bibilhin natin kasi nagtitipid tayo, di ba? School supplies ba to? Tama ang ate mo. Pumayag at nag-promise ka na walang ipabibiling toys. Tsaka, ang dami-dami mong toys sa bahay. Pag binili ko to sa'yo, 1 linggo mo lang naman tong lalaroin tas itatambak mo na. Paano po pag hindi? Paano kung mag-promise ako na lalaroin ko to ng maraming araw? Na pag binili niyo to sa akin, hindi na ako magpapabili ulit ng laruan. Tsaka ano lang po ulit, pagtapos na ng mahabang panahon. O di kaya ano po, trade. Oo nga ma, pwede po, trade. Babalik ko po yung isang bagay na bibilin mo dapat sa akin, tapos itong laruan nyo lang kapalit. Ayos po ba yun? Pwede po ba yun? No! Mama, si ate pa-epal. Nakikisali sa usapan ng may usapan. Bawal po yun, di ba? Kabastusan yun, di ba? Tsaka,
Bakit ka ba nang no? Hindi naman ikaw yung tinatanong ko. Hindi naman ikaw si Mama. Tama na yan. Nasa public space tayo. Naririnig tayo ng ibang tao. Hindi ba kayo nahihiya na nag-aaway kayo ng ganyan, ha? Dadalawa na lang kayo, hindi pa kayo magkasundo. Eh si ate naman kasi. Siyang may kasalanan. Sip-sip. Eh kung sip-sip ako, ikaw naman spoiled. Hindi ah. Di ka riyan. Sabing tama na, di ba? Sorry, Ma. Ikaw, Pat, wala ka bang sasabihin? Sorry rin, Ma. Hindi sa akin, sa ate mo. Kay ate? Oo, sa ate mo. Meron po. Good. Sige, sabihin mo na. Pwede bang wag kang epal ha? Pag pa-epal ka ng pa-epal, kakausapin ko si Santa na ilagay ka sa naughty list niya para wala kang maraming Christmas gift. Eh di kausapin mo. Di naman galing kay Santa yung mga regalong natatanggap ko tuwing Pasko eh. Di ka dyan. Kay Santa kaya. Kay Santa galing yun. May nakasulat na Christmas card na from Santa, di ba? Talaga bang hindi kayo titigil na dalawa, ha? Eh masyado kasing maldito yung batang yan, Mama. Bata? Batang yan? Hindi ako bastang bata lang ha. Kapatid mo ko. Kanina oo, ngayon hindi na. Hindi na kita kapatid. Hindi mo na ako ate. Ayoko maging ate ng batang maldito. Ma, si ate oh. Sobra si ate. Konting away lang. Hindi niya na raw ako kapatid. Ayaw mo pala na ituring kitang di ko kapatid. Pero sinasabihan mo akong epal. Mom! Tama rin naman ang ate mo, Pat. Ang maldi-maldito mo. Ayaw mo palang mawala ng ate, pero lagi mo naman siyang inaaway. Lagi niya kasi akong kinukontra eh. Ma, oh, si ate gumaganyan pa, nagsusungit pa, inaaway pa ako. Paano ako magsusorry kung nagmamaldita na rin siya? Tsaka, di ba po sabi niyo, di dapat sinasalubong ng apoy yung apoy? Ba't si ate, sinasalubong niya po yung apoy ko? Agad kong inirapan si Patrick matapos magtagpo ng mga mata namin. Sunod-sunod niyang hinila si Mama. Kahit tahimik siya't walang imik, alam ko na ang ibig sabihin nun ay gusto niyang mamagitan sa amin si Mama. Buti na lang at hindi yun ginawa ni Mama. Ilang saglit pa, mahina nang tinusok-tusok ni Patrick ang bewang ko. Ate! Psst! Ate! Ate kasi! Ate! Sige, pag nagbingi-bingihan ka, baka mabingi ka ng tuluyan. Gusto mo ba yon ha? Ate, sorry na. Ha? Ano? Hindi kita marinig. Lakas mo nga. Sorry na, ate. Ha? Livy naman, nagsasorry na nga ang kapatid mo eh. Huwag mo nang pahirapan. Narinig mo yun? Si Mama nang nagsabi ha. Huwag mo na raw ako pahirapan. Sorry na, ate. Susubukan ko na huwag nang mainis sa'yo. Kahit nakakainis ka talaga minsan. Livy, ano? Sige na. Sige na ate, magsorry ka na rin. Nakakrus pa rin ang brasong humarap ako kay Patrick. Pagkatapos kong magsorry na rin sa kanya na totoong galing sa puso, nagyakapan na kami. Gaya ng ibang magkapatid, hindi rin mabilang kung ilang beses ba kaming nag-aaway sa isang araw. Ang kagandahan lang sa amin ay hindi namin yun pinatatagal at talagang natatapos ang araw na okay kami. Kahit paniguradong bukas ay may maliit na bagay na naman kaming pagbabangayan. Kayo talagang dalawa, oo. Kailan nyo ba babawasan ang pag-aaway nyong ganyan? Mga aso't pusa ba kayo? Tigil-tigilan nyo na yan, ha? Hindi pwedeng parating ganito. Lalo na't pagdating ng araw, ang isa't isa lang naman din ang magiging kakampi nyo. Oh, wala nang aangal, ha? Wala nang didepensa. Wala nang magtuturoan. Ma, kailan ba kasi matatapos yung pagtitipid natin? Dumalas lang naman ang away naman ni ate nung mas naging mahigpit siya simula nung sabi ni Papa na magtitipid muna tayo eh. Ilang buwan na po tayo nagtitipid. Naghihirap na po ba tayo? Patrick! What? Sabing wag mong tatanungin na ganyan si Mama eh. Nag-promise ka, di ba? Ay, oo nga pala. Pero wag ka nang magkakalit ha. Kakabati lang natin eh. Tsaka, hindi ko naman sinasadya na pinangunahan ako ng curiosity ko. Bakit ate? Ako lang bang naku-curious? Ikaw ba hindi?
Na-curious din, pero... Hindi tayo naghihirap. Maghihirap pa lang po. Hindi rin. Patrick, Levi, mga anak, hindi tayo nagtitipid kasi mahirap na tayo. Nagtitipid lang tayo kasi yung pera ng papa nyo, kailangan niya sa bago niyang negosyo. Pag okay na yung bagong negosyo ng papa nyo, babalik na tayo sa dati at pwede ko nang bilhin lahat ng RC toys mo, Pat. Si ate mo naman, pwede ko nang bilhan ng piano. Habang tinatrabaho pa ng papa mo yung negosyo, magtitiis muna tayo sa simpleng buhay. Malinaw ba yun sa inyo, ha? Patrick? Levi? Sabay kaming sumagot ni Patrick. Pagkat nalinawan na, hindi na nagmatigas pa si Patrick. Hindi na niya pinilit si Mama na bilhin yung laruan. Saktong pagbalik niya ng RC sa estante ay nagbago ang isip ni Mama. Hindi niya rin matiis ang kapatid ko. Ang ending, binili pa rin ni Mama yung laruan kahit na hindi naman dapat. Hindi naman kamahalan eh. Tsaka tama naman din ang kapatid mo. Ilang buwan na siyang walang bagong toys. Ganito na lang para fair. Kuha ka rin ng sayo ha? Kuha ka ng doll o di kaya damit o kahit na anong gusto mo. Hindi na, Ma. Okay na po ako. Wala na ako ibang gusto. Sigurado ka? Hindi ka magtatampo na si Patrick lang ang may bagong laruan? Hindi po. Ang bait-bait naman talaga ng ate Livy namin. Ay, pakis nga. Hayaan mo ate. Pag okay na yung inaayos ng papa mo, babalik na ang lahat sa dati ha. Kukunin natin ulit si Teacher Celeste para maging piano teacher mo ulit. Ma, kailangan ko rin bang mag-quit sa ballet pag natagalan pa yung negosyo ni Papa? Hindi. Alam namin ng papa mo kung gaano mo kamahal yung pagbabali. Kaya hindi ka namin pagkukwitin. Okay? Huwag kang mag-alala. Huwag mong isipin yung bagay na to kasi may budget kami para sa ganun mo. Hindi kami papayag na aabot ang problema natin sa puntong maaapektuhan yung studies nyo, pati mga ganitong activities. Promise po, Ma? Promise. Pagdating sa bahay, napansin ko na agad na wala na sa garahe namin ang 3 sasakyan. Ang nandoon na lang ay yung pinakalumang sasakyan ni Papa na sabi nila ni Mama ay car pa raw ni Lolo nung binata pa si Lolo kaya hindi na yun gumagana. Bago ko matanong kay Mama kung saan napunta yung ibang sasakyan namin, nagmamadali na siyang tumakbo papasok ng bahay. Manang! Manang, anong nangyari sa mga sasakyan? Nasaan po yung mga sasakyan na nandun sa garahe? Hindi sumagot si Manang. Nangingilid ang luhang tiningnan niya lang si Mama. Sabay sa malaulang pagbagsak ng luha ni Manang na naninilbihan na kina Mama bago pa ako pinanganak, napansin ko na ang 2 malalaking maleta sa pinto. Kay Manang yun. Alam kong kanya yun. Hindi ako pwedeng magkamali. Manang, aalis ka po? Uwi ka sa inyo? Sa probinsya? Gaano po katagal? Ilang araw? Ilang linggo? Kailan po kayo babalik? Bakit po kayo uuwi? May sakit po ba si Ate Lara? Kailangan niyo alagaan? Buntis po ba siya ulit na malapit ng mga anak? Manang, bakit? May nangyari ba? Napagalitan ka ba ni Arthur? Nagpang-abot kayo? Nagkasagutan? Nagkasamaan ng loob? Manang, ano to? Hindi pwede to. Hindi ako makakapayag. Ayoko. Manang, please. Huwag mo kong iwan. Huwag mo kaming iwan. Hindi ko kaya yung bahay nang wala ka. Alam mo naman na lahat kami nakaasa sa'yo, diba? Hindi ko kayang patakbuhin at asikasuhin ang pamilyang to nang wala ka. Yung sahod ba? Naliliitan ka ba sa sahod? Kakausapin ko si Arthur. Gagawin namin ng paraan na mabigyan ka ng increase. Huwag mo lang kaming iwan, please. Kahit anong pag-iyak at pakiusap ni Mama, ay hindi na talaga niya napigilan ang pag-alis ni Manang. Kita ko sa mata ni Manang na gaya ni Mama, ayaw niya rin sanang umalis at iwan kami. Pero parang wala siyang pagpipilian. Kahit labag sa loob niyang iwan ang pamilya namin sa ere, wala siyang magagawa kundi ang umalis sa poder namin ng may mabigat na dibdib. Hinabol ni Mama si Manang hanggang sa gate ng bahay. Pagsakay ni Manang sa pinara niyang tricycle ay dali-dali na ring bumalik si Mama sa loob.
Sunod-sunod at galit niyang tinawag si Papa habang ang paa niya'y diretsyong tinalunton ang papunta sa opisina ni Papa na bagaman hindi ko pa nakikita ay alam kong nandito sa bahay. Sa kwarto na muna tayo, Patrick. Tara! Doon ka muna sa kwarto ko. May extra battery ako doon. Lagyan natin yung RC mo para matesting natin. Ate, Bagaman nagpatianod siya sa paghila ko sa kanya pataas, hindi naman natigil si Patrick sa katatanong kung ano bang nangyayari. Kahit gusto ko siyang sagutin at paliwanagan, wala rin akong masabi. Tulad niya, hindi ko rin naiintindihan kung ano ba talagang nangyayari. Isa lang ang alam at kutob ko. May malaking problema ang pamilya namin. Ang astig nga nito! Latest model ba to? Una-una nang magkaroon ng ganito yung kaklase mo. Pero feeling ko isa ka sa una nagkaroon nito. Kasi 'di ba, dinidisplay pa lang to sa department store nung nakita mo. Patrick! Hi! Hello! Narinig mo ba ako o hangin lang kausap ko? ha? Sabi ko, di bali na nga. Huwag mo na intindihin yung sinasabi ko. Ang pag-usapan na lang natin ay kung ano iniisip mo. Ba't ang seryoso mo? Yung kunot ng noo mo. Hindi bang 7 years old kundi pang 47 eh. Ramdam mo ba, ate? Ang ano? Yung ano? Na nagsisinungaling sa atin sina mama na may tinatago sila. Ramdam mo rin, di ba? Meron talaga. Hindi ko guni-guni ang lahat. Hindi ko to naiisip kasi makulit yung imagination ko. Ate, ano? Huwag mo naman akong deadmahin lang. Oo na nga, ramdam ko. Alam ko may tinatago sila sa atin na pinagtatakpan lang ni na mama si Papa. Pero Patrick, hanggat wala silang sinasabi, hindi natin silang pwedeng pagsuspetsahan o pag-isipan ng di maganda. Ba't naman hindi? Basta! Huwag ka na maraming tanong, naririndi ako sa'yo eh. Ate, kung umalis na sa atin si Manang, nawawala na yung mga car natin at di na tayo nabibilan ng gusto natin. Ibig sabihin, mahirap na tayo, diba? Sa gulat pagbukas ng pinto ng kwarto ko'y sabay kaming napatalon at natuod sa harap ng kapapasok lang naming Papa. Dahan-dahan at parang tansyado ang bawat hakbang na lumapit sa amin si Papa. Imbis na diretsuhin kami sa pakay niya ay hinawakan ni Papa ang kamay namin, sabay alo sa amin papunta sa kama kung saan siya naunang umupo. Malalim siyang bumuntong hininga. Sunod-sunod niya yung ginawa na parabang napakabigat ng mga salitang kailangan niyang ipaalam sa aming magkapatid. Pa, may problema po ba tayo? Ano po ba yun? May tutulong po ba kami ni Patrick? Sabihin niyo lang po kung meron. I failed you. I failed your mom. I failed the both of you. I failed our family. Po? Pa, hindi po kita naiintindihan. Hindi ka namin naiintindihan. Paano fail? Ano po ba kasing nangyayari? Di ba umalis si Manang? Nakita niyo siyang umalis? Opo, kayo po bang nagpaalis sa kanya? Pero bakit po? Hindi ko na siya kayang bayaran. Hindi na natin siya kayang bayaran. Tas itong bahay, hindi na rin to sa atin. Kinukuha na to ng bangko. Kinukuha ng bangko? Bakit po? Pa, kung kukunin na to ng bangko, anong mangyayari sa atin? Saan tayo titira? Sa kalsada? Kalsada? Magiging batang palabay na tayo, ate. Kaya ng mga batang binibigyan ko ng fast food sa kalye dati. Magbebenta na rin tayo ng sampagita tsaka mamamalimos. No, of course not. Hindi aabot sa ganun, Pat. Ano lang, mas magiging simple lang ang pamumuhay natin hanggang sa makabawi ako, okay? Ang mangyayari ngayon, lilipat tayo sa mas maliit na bahay. Tapos, yung school nyo, sa iba na muna, okay? Yung walang tuition sa public. Kung sa public na po kami mag-aaral kasi wala na kayong pang tuition sa amin,
Ibig sabihin ba nun, titigil na rin po ako sa pagbabalay ko pa? Sa ngayon, oo. Dahil magbalay pa. Sabi ni Mama, nag-promise si Mama na kahit anong mangyari, di daw po ako titigil mag-ganon. Alam ko, Iho. Maniwala ka sa akin. Ayaw ko naman talagang tumigil ka. Pero kasi, Livy, please. Can you not make this harder for me? Sa inyong magkakapatid, ikaw yung pinaka-understanding. Do me a favor muna, ha, anak? Pwede bang intindihin mo muna ang sitwasyon natin? Kahit ngayon lang. Pagtango ko kay Papa ay mahigpit niya akong niyakap. Binuka niya ang braso niya para yayain si Patrick na yumakap na rin sa amin. Ilang segundo pagkatapos naming magyakapan, inutusan kami ni Papa na iempake na ang pinakaimportante naming gamit. Ngayong araw daw ang huling araw namin sa bahay. Gusto ng bangko na bukas, pagbalik nila'y wala na ang pamilya namin. Kung hindi kami susunod, pwedeng malagay si Papa sa alanganin. Triple ang niliit ng apartment na nilipatan ng pamilya namin kumpara sa magarbo at malamansyong bahay na kinamulatan namin ni Patrick. Ang dating 5 kwarto at isang master bedroom na may playroom, pool at office ay naging disenteng 2-bedroom apartment na lang. Sina Papa ang umuko pa sa mas malaking kwarto ng bagong bahay. Nag-share naman kami ni Patrick sa isa. Ang dating tig-isa naming king-sized bed, naging double deck na lang. Kahit na ayoko sa taas, wala akong choice kundi magparaya sa kapatid kong malikot matulog at siyak na mahuhulog kung hindi ko siya papupwestuhin sa baba. Buong akala ko pantay at pare-pareho kaming nahirapang mag-adjust sa bago naming buhay at realidad. Pero na-realize ko na lang na higit sa amin, si Mama pala ang mas nahirapan nang makita ko ang dati niyang makinis at maputing braso na punong-puno ng sugat na nakukuha niya tuwing nagluluto. Patrick, bangon na! Pag di ka pa bumangon dyan, bubuhusan ka ng tubig. Sige. Di sige te, buhusan mo ako ng tubig para hindi ko na kailangan pumunta sa CR para maligo. Patrick, seryoso ako! Bangon na! Kilos na! Mabagal-bagal ka na naman eh. Buti sana kung ikaw lang nalilate, pati ako nadadamay pag late ka. Kasi naman talaga. O ano? Bakit? Ano yung kinakasi-kasi mo naman dyan, ha? Ba't ba ang aga-aga nating magising ngayon? Ba't kailangan gising na tayo ng 5? Dati naman 6:30 pa tayo ginigising ni Mama eh. Dati may car tayo at malapit lang yung subdivision natin sa school. Ngayon commute na lang tayo. Pag di tayo umalis ng maaga at naabutan tayo ng rush hour, malilate tayo at pagsasarhan ng gate ng school. Teka, ba't ko ba ito ina-explain na naman sa'yo? Alam mo naman to, di ba? Kasi ilang linggo na natin tong routine. Nagpapapadyak sa frustrasyong bumalik si Patrick sa kama. Dahil napipi ko na rin sa arte niya, lumabas ako ng kwarto para kumuha ng tabong may tubig sa CR. Pagkakita niya sa dala ko'y dali-dali nang kinuha ang tuwalya niya sabay takbo sa CR. Walang heater sa CR ngayon, kaya ang dating 20 minutos na paliligo ni Patrick ay naging 5 minuto na lang. Hindi niya kasi kayang tagalan ang lamig ng tubig. Pagkaraan ng halos kalahating oras kong pagmamando sa kanya, natapos na rin kami. Sigurado ka bang nandiyan na lahat ng kailangan mo ngayong araw? Opo. Sure, yung assignment. Ate, nandito na. Ikaw pa nga naglagay, di ba? Nakalimutan mo na ba? Ay, oo nga pala. Kumpleto na nga. Halika na, nagugutom na ako eh. Wait, yung ID. Di mo pa suot yung ID mo. Akala ko ba kompleto na ha? Paghugot niya ng ID sa bulsa ng school pants, winagayway niya pa yon sa harap ko bago siya nagdire-diretso sa hapag kung saan kami hinihintay nila Mama at Papa. Oh, ang aga-aga nagbabangay na naman kayong dalawa. Paano pong hindi eh, parang bago ng bago si Patrick pa. Paulit-ulit lang naman ang ginagawa namin sa araw-araw bago pumasok. Pero need ko po siyang i-remind every morning. Pa, Ma,
Hindi po talaga kaya na kumuha na tayo ng bagong yaya. Napapagod na po akong asikasuhin si Patrick. Nananakit na lalamunan ko eh. Para na akong sirang plaka. Si ate kung makapagsumbong naman eh. Di naman kita sinasadyang pahirapan. Sadyang makakalimutin lang talaga ako. Oo na. Gagawin ko ng paraan. Titingnan ko kung anong pwede kong gawin, okay? Talagahan? Kung mag-hire ka ng yaya para sa mga bata, pwede kaya yung all-around na? All around? Oo, yung siya nang gagawa ng lahat dito, parang si Manang. Han, alam mo naman na di kaya ng budget natin, di ba? Kaya kong mag-hire ng yaya na aasikaso sa mga bata, pero hindi ko kaya yung parang tulad ng kay Manang. Mas malaki ang sahod ng ganun eh. Alam ko yun, Han. Kaso lang, hindi ko kasi kaya kung ako lang gumagawa ng lahat dito sa bahay eh. Alam ko, pansin ko yun, Olivia. Tingin mo ba di kami nananawa sa ginisang corned beef at daing mo na bangus? Saka, kung mag-hire ako ng all-around na katulong, anong gagawin mo? Han, alam mo naman na sa inyong tatlo, tulong mo ang pinakakailangan ko, di ba? Kailangan ba na dito talaga ako sa bahay tutulong? Di ba hindi naman? Pwede akong tumulong sa iyo sa ibang paraan. Magtatrabaho ako. Magtatrabaho rin ako. Tutulungan kitang magdala ng pera sa pamilyang to. Yun na lang. Baka pwedeng yun na lang ang tulong ko sa'yo, ha? Please? Mahina at may pangaasar na tinawanan ni Papa si Mama. Iiling-iling niya kaming pinagsandukan ni Patrick bago siya kumain. Gawa niyang hindi siya sineseryoso ni Papa, nagtampo si Mama. Iiwan niya na sana kami sa hapag nang hawakan ni Papa ang kamay niya. Ano? Kukuha ko ng tubig. Anong trabaho naman? Ha? Susubukan natin ang gusto mo. Maghahanap ako ng katulong na galing probinsya tapos direct hire na para mas mura. Mahal kasi pag-agency pa eh. Kapag may bago na tayong katulong... Magtatrabaho ako. Pag dalawa tayong nagpapasok ng pera, mas gagaan ang buhay natin, di ba? Hindi magiging singgaan tulad ng dati, pero kahit papano, gagaan. Pero anong trabaho muna ang papasukin mo? Ano pa ba? Di yung sa course ko. Nakalimutan mo na bang CPA ako? Oo, pero wala kang work experience. Pumasa ka nga ng bar exam pero hindi mo naman nagamit yung lisensya mo. Sinong dapat kong sisihin na hindi ako nagkaroon ng job experience, Aber? Hindi ba't ikaw din? Kasi pinahay mo na ako agad eh. Teka nga, talaga bang suportado mo ako sa plano ko magtrabaho? Para kasing mas nafe-feel ko na dinidiscourage mo ko kaysa sinusuportahan. Han, syempre suportado kita. I'm just saying na hindi madali ang paghahanap ng mapapasukan. I know that, but trust me, I can handle it. Hindi naman ako quitter eh, maliban sa gawaing bahay. Pag itong gagawin, magkukwit talaga ako. Hindi ako ganun ka-domesticated, Han. Okay, fine. We'll give this setup a shot. Maghahanap ako ng katulong para sa bata at sa bahay. Tapos ikaw, mag-start ka na sa paghanap mo ng trabaho. Oo, Han. Olivia? Paalala ko lang sa'yo na wala kang maaasahang tulong sa akin. Ha? Ano ibig mo sabihin? Kung dati mo pa ginustong magtrabaho, madali sa aking ipasok ka sa iba't ibang accounting firm. Gawa ng may connection tayo sa iba't ibang tao. But those so-called connections are long gone. Ngayon, kahit lumuhod tayo sa harap nila, di nila tayo bibigyan maski 5 duling na tulong. Okay, naiintindihan ko. It's just the 4 of us now against the world. Bago ko mapansin ang bigat ng pagkakonsensya sa mga mata ni Papa, napansin na yon ni Mama. Hinawakan ni Mama ang kamay ni Papa at mahina yung pinisil-pisil para i-cheer siya. May awa ang Diyos, Han. Wala naman tayong tinapakang tao eh. Siguradong matatapos din ang pagsubok na to. Sana nga, Han. Sana nga. Kahit hindi na siya sa atin maawa, kahit sa mga bata na lang sana. Tapos na po ba kayong mag-pep talk? Pwede na po tayong mag-breakfast. Baka malate kasi kami ni Ate Livy.
PE pa naman din ang unang subject ko pa. Hindi ko yun pwedeng di pasukan. Yun po ang pinaka-favorite ko eh. Oo. Tapos na ang pep talk. Kumain na tayo. Mula nung araw na napagkasunduan ni ng mama at papa na magtatrabaho na rin si mama, ay umaalis na si mama para mag-apply. Kung di sila sabay na dumarating ni papa, mas nauna pa si papang umuwi. Ilang linggo rin na ganoon ang setup namin, na kami lang ni Patrick ang tao sa bahay pag uwi, tapos iniiwanan na lang kami ni na papa ng pagkain. Nung magtatlong linggo na't unemployed pa rin si mama, at si papa naman wala pang nahahanap na katulong, sumagi na sa isip naming baka babalik kami sa dating gawi hanggang sa sumapit ang araw ng pagdating niya. Ang babaeng pinagkatiwalaan namin ng buong buo na wala palang ibang gagawin kundi ang ipahamak, hindi lang kami ni Patrick, kundi ang buo naming pamilya. Ate Livy! Patrick, ano ba? Doon ka nga. Mamaya mo na ako inisin, pwede? Minsan na lang makatulog ng mas mahaba, nangiistorbo ka pa eh. Mamaya na. Sarili mo na lang muna kausapin mo. O di kaya kalaruin mo. Inis akong napabalikwas ng bangon matapos niya akong sigawan sa tenga. Bago ko mabato sa kanya ang alarm clock na hawak ko, nahimasmasan ako. Sunod-sunod akong nag-breathing exercise. Nung mas kalmado na ako at sure na akong hindi ko na siya mapopompyang, ay saka pa lang ako nagmulat para muli siyang harapin. Siguraduhin mo lang na may dahilan talaga yung pang-iistorbo mo sa tulog ko Kung wala, ikaw ang ikukulong ko sa doghouse si Bruno at si Bruno na lang itatabi ko rito sa kwarto. Patrick marked himself safe. Ano? Ang sabi ko, Patrick marked himself safe. Narinig ko. Mark is self-safe saan? Mula sa pananakit mo, kasi may valid reason ako eh. Naamoy ko nagbibake si mama ng banana bread. Teka, ba't ka dumadampot ng unan? Ate, wag yung unan na yan, matigas yan eh. Bibilang ako ng 3. Pag di ka nag-isip na iba pang dahilan sa paggising mo, di ko talaga titigilan yung mukha papalo ng unan hanggat di naaalis ang ngipin mo. Ate, banana bread! Nagbibake si mama ng banana bread. Remember, nagbibake lang siya pag good mood siya. O di kaya, may magandang balita. Saglit kaming nagkatinginan ni Patrick bago kami nag-uunahang bumaba. Sa maliit na sala pala ng townhouse na inuupahan namin ay amoy na ang banana bread ni mama na tanda ng isang magandang balita. Pero imbis na masayang tinig ni mama na parating kapares ng pagbibake niya, nagwawalang ingay at tahol ni Bruno ang sumalubong sa amin. Si Bruno ba yon? Ano nangyayari ron? Ba't siya umaalulong? Ate, di ba umaalulong lang daw ang mga aso pag may nakikita silang multo o kaya kaluluwa? Hala, baka may nakikita si Bruno. Sabi sa'yo haunted tong bahay. Ewan ko sa'yo. Tinatakot mo na naman ang sarili mo, tas mamayang gabi magpapasama ka na namang mag-CR. Sabay sa paglangit-ngit ng lumat, medyo kalawanging gate ng townhouse na tinitirhan namin ay ang pagtinis ng alulong ni Bruno. Kahit anong sita ni mama ay ayaw tumigil ng aso namin na walang kasing bait dati. Diretso lang, sige, pasok ka. Hayaan mo lang yung tumahol, sige lang. Hindi ka aanuhin yan, mabait ang asong yan eh. Ewan ko ba kung anong problema niya ngayon. Patrick, Levi, gising na pala kayo. Pakiasikaso nga muna si Bruno. Hindi ko alam kung anong problema ng aso niyong magkapatid. Pagdating ni Alba, hindi na natigil yung pagwawalat pag-alulong niyan. Ate, Oh, nakikita mo ba siya? sino? Hindi mo siya nakikita. Yung Alba na sinasabi ni Mama, ibig sabihin ghost siya. Siya? Oh, nakikita ko. Akala ko kasi kung sino tinutukoy mo eh. Kayong dalawa, talaga bang hindi niyo ako naririnig o nagbibingi-bingihan na naman kayo, ha? Si Bruno ka ko. Opo. Dali-dali kong hinila si Patrick papunta sa doghouse ni Bruno. Pinacheck ko kung may problema ba sa tali ni Bruno at meron nga. Buong akala ko ay yun na ang dahilan ng pagkaligalig niya.
Para maayos ang kadena, pinakalas ko muna yun kay Patrick. Laking gulat naman namin nang bigla na lang kumaripa si Bruno papunta kay Alba. Sunod-sunod niya yung tinahulan. Imbis na matakot sa kanya si Alba, nakipagtitigan lang siya kay Bruno. Sa di malamang dahilan, nabahag ang buntot ng aso namin at takot na takot siyang tumakbo pabalik sa doghouse niya. Alba, ayos ka lang ba? Hindi ka ba naman niya kinagat? Hindi po, Ma'am Olivia. Nako, wag na yung ganyan-ganyan. Ate Olivia na lang itawag mo sa akin, ha? Sorry, mabait naman talaga yung asong yun eh. Ewan ko ba kung anong problema niya ngayong araw? Psst, kayong dalawa. Sorry po. Sorry, Ma. Di po namin sinasadya. Ayusin dapat namin yung kadena niya eh. Tas bigla po siyang tumakbo kaya di namin nahabol. Hindi dapat sa akin kayo nagsusorry. Sa Ate Alba niyo dapat. Pagkatapos naming humingi ng dispensa kay Ate Alba, inutusan kami ni Mama na tingnan si Bruno. Kahit anong tawag namin kay Bruno, ayaw niya talagang lumabas. Nakatalungkulang siya sa sulok ng bahay niya na parabang may papatay sa kanya pag lumabas siya ron. Isang araw naman matapos ang pagdating ni Ate Alba ay parang sumang-ayon na rin sa pamilya namin ang langit. Pagkaraan kasi ng matagal na pag-a-apply ni Mama, nakahanap na rin siya ng trabaho. Maliit lang yung accounting firm pero sabi niya pwede na raw yon at sapat na raw ang kita nila ni Papa para matustusan at maibalik ng konti ang luho ng pamilya namin. Sa tuwa ni na Mama at Papa, dahil nga puro magaganda na ang nangyayari sa amin mula nang dumating si Ate Alba na galing sa maliit na baryo sa Capiz, tinaasan nila agad ang sahod niya. Deserve daw yon ni Ate Alba. Bukod kasi sa masipag siya at maasikaso sa amin ni Patrick, naging inside joke na rin ng pamilya na siya raw ang swerte namin. Good morning, Ma. Good morning, Pa. Good morning, Pat. Good morning, Ate Liv. Ma, bakit? Masakit po bang ulo niyo? Nagpuyat kayo? Overtime po sa work? Gusto niyo bang ikuha ko kayo ng gamot para sa sakit ng ulo? Hindi na, huwag na. Mamaya na lang. Pagkakain na ako iinom. Livy, maupo ka na. Kumain ka na rin. Ako nang bahalang kumuha ng gamot para kay Ate Olivia. Okay po, salamat. Pero Mama, bakit kasi sumakit ulo mo? I can't. Han, ikaw na munang bahala sa mga bata. Kwarto muna ako. Iidlip muna ako. Ha? Pero Ma, Pa, hayaan mo lang si Mama na di sabay sa atin? Alba, please, pakigising ako after an hour. Salamat, Han. Yung mga bata ha, ikaw nang bahala. Oo nga, sige na, bumawi ka na ng tulog. Pa, ano ba kasing nangyayari? Ba't parang bangingi si Mama? Aba, magtatanong pa kayo kung bakit. Isa lang naman ang umiistorbo sa tulog natin eh. Si Bruno. Oo nga. Pa, ang ingi-ingi ni Bruno sa gabi. Ano kayang gagawin natin sa kanya? Para mapabait siya. Kahit ako naiinis eh. Plano kong pa-vet si Bruno sa Sabado. Baka kasi may iniinda kaya nag-iiba ng ugali eh. Sir, ako na lang. Ang magpapavet kay Bruno? Sure ka? Opo, sir. Wala naman akong gagawin pag alis yung lahat eh. Maglilinis na lang ako. Ako na pong bahala sa kanya. Ate Alba, paano mo siya dadalhin sa vet? Takot nga siya sa'yo. Ayaw niya nang malapit ka. Nagkaganyan lang siya nung dumating ka eh. Ano ka ba talaga ha? Hindi kaya ligaw na kaluluwa ka? Kaya ayaw sa'yo ni Bruno? Patrick! Bad yan ha? Mag-sorry ka sa Ate Alba mo. Pa, siguradong nagbibiro lang si Pat. Di ba Pat? Nagbibiro ka lang? Wala akong pakialam kung nagbibiro lang ang kapatid mo, Livy. Biro hindi pa rin magandang pakinggan. Katulong natin ang Ate Alba nyo, oo, pero mas nakakatanda pa rin yan sa inyo. Matuto kayong rumespeto, ha? You guys are spoiled, pero hindi namin kayo pinalaki na walang modo. Nakayukong humingi kami ng tawad kay Papa. Nagsorry din si Patrick kay Ate Alba at may ngiti naman yung tinanggap ng aming kasambahay. Niyakap pa nga niya si Patrick eh. Pagkatapos ng araw na yon, bagaman pansin ko na iba ang paraan ng pagtingin ni Patrick sa yaya namin, na para bang parati niya yung binabantayan at tinatansya.
ay hindi naman na siya nagbitaw ng komentong pwedeng maging mitya ng muling paninermon sa kanya nina Papa at Mama. Gaya nga ng napagkasunduan, dinala ni Ate Alba si Bruno sa klinik. Noong panahong yon, hindi ko pa naiintindihan kung ano bang nakasulat sa written diagnosis ni Bruno. Ang nakarating lang sa aming magkapatid ay maayos naman daw ang kalusugan ni Bruno. Kaya mas lalo kaming nagtaka ni na Mama kung ba't siya nagkakaganon. Sa paglipas ng araw, mas lumalala ang pagiging wild at out of control ni Bruno. Umabot pa sa puntong pag hindi pa raw bumalik sa dati ang aso namin, mapipilitan daw si Mama na ipa-put down si Bruno. Ate! Oh, ano ba yun? Ang kulit mo naman eh. Sabi mo muna akong guguluhin. Hindi pa ako tapos sa report ko eh. Bukas na to. Doon ka na muna sa labas. Manood ka sa sala. O di kaya si Ate Alba ang kulitin mo. Sige na. Tsupe. Ate, ayoko sa labas. Ayoko rin kay Ate Alba. Dito lang ako. Hindi ako mag-iingay. Basta pumayag ka lang na dito na lang ako. Irritable kong inalis ang earphone sa tenga ko. Pabagsak ko yung nilapag sa study table, saka nagpupuyos na nagmarcha papunta sa kapatid ko. Nung isang hakbang na lang ang layo ko kay Patrick, napansin ko ang panginginig ng medyo patpatin niyang katawan. Basa rin ang punja ng pajama niya. Umihi ka pa sa pajama mo. Bakit? Patrick naman, ang laki-laki mo na eh. Hindi ko sinasadya. Si ano kasi? Si ano? Kanino mo babalak isisi ang pag-ihi mo sa pajama mo ha? Kay Ate Alba? Agad kong binalik sa kanya ang tingin ko matapos mamutawi ang di mabasag na katahimikan sa pagitan namin. Aminado akong walang kasing pilyo ang kapatid ko, pero alam ko rin kung kailan siya puro kalokohan at kung kailan siya nagsasabi ng totoo. Paglakad ko sa pinto para i-check yon at nakitang kaming dalawa lang ang nasa second floor. Dali-dali kong binalikan si Patrick. Si Ate Alba may gawa nito? Bakit? Paano nangyari? Anong ginawa niya? Tinakot niya ako, ate. Nagkwento siya ng nakakatakot. Di ba? Bilog na bilog, tsaka dilaw na dilaw yung buwan ngayong gabi. Sabi niya, pag ganyan daw ang buwan, lalabas ang mga aswang. Sabi niya, kaya raw parang nababaliw si Bruno kasi alam ni Bruno na siyang uunahin ng aswang. Hindi ka pa naniniwala sa sinasabi ko, ha? Sasabihan mo na naman ako ng duwag? Oo na, naniniwala na ako ng sobra-sobra kang tinakot ni Ate Alba. Kaya napaihi ka sa pajama mo. Ate, wag! Mamaya takutin ka rin eh. Huwag ka nang lumabas dun. Kagabihin si na mama at si papa ng uwi, di ba? Dito na lang tayo, mas safe tayo dito. Sa takot ni Patrick sa kinuwento ni Ate Alba sa kanya na may kinalaman sa aswang, talagang ayaw niyang lumabas ng kwarto namin. Kahit anong pakiusap ko sa kanya at paniniguradong sasamahan ko siya sa CR para makapaglinis siya at makapagpalit ng pajama, ayaw niyang pumayag. Imbis na mag-away pa kami't iyakan niya ako, hinayaan ko na lang siya sa kwarto na magbihis at wet wipes na lang ang ipamuna sa namamanghinan niyang binti. Nung gabing yon, bukod sa hindi ako agad nakatulog, mababaw lang din ang pagkakahimbing ko. Pakiramdam ko napasa sa akin ni Patrick ang paranoia niya. Pakiramdam ko bigla na lang bubukas ang pinto ng kwarto namin tapos papasok doon si Ate Alba at tatakutin ako hanggang sa mangyari sa akin ang nangyari kay Patrick. Pagkagat ng hating gabi ay nagsimula na namang umalulong si Bruno. Di gaya nung nakaraan na matagal at parang oras bago siya manahimik. Minuto lang ang inabot ng pag-iingay niya. Dala ng kuryosidad, bumangon ako sa kama. Mula sa bintana ng kwarto namin ni Patrick ay tanaw ang doghouse ni Bruno. Sa kagustuhang malaman kung bakit biglang nag-iba ang routine ng aso naming pasaway, sumilip ako. Sakto sa pag-angat ko ng kortina ay ang pagbaling ni Yaya Alba sa gawi ko na parabang alam niyang pinanonood ko siya. Sa takot, taranta akong tumakbo sa kama. Ilang saglit pa, narinig ko ang sunod-sunod at parang galit na galit niyang pagkatok.
nagising si Patrick. Umakyat siya sa upper deck at nanginginig na yumakap sa akin. Para hindi na maulit ang nangyari ngayong gabi, pinagplanuhan ko ng sabihin kina mama at papa ang nangyari. Pero hindi ko na yun nagawa nang bumungad sa amin ni Patrick ang balita tungkol sa pagkamatay ni Bruno. Si Bruno, Ma! Anong nangyari kay Bruno? Patay na si Bruno! Si Bruno ba talaga yan? Gusto ko pong makita, Ma! Sinamantala ko na ang buong atensyon ni Mama ay na kay Patrick para makita ang aso namin na sabi nila ay nakawala raw nung gabi. Nagtatakbo daw si Bruno at nasagasaan kaya lasog-lasog ang katawan niya. Pagkakita ko sa kawawa naming aso, kusang napadpad ang tingin ko kay Ate Alba na parang ngingiti-ngiti sa gilid. Ma, nagsasabi po ako ng totoo. Kung ako si Patrick, magigets ko kung di kayo maniniwala. But it's me. Alam niyo, hindi ako nagsisinungaling. Na di ako basta-basta mamimintang na walang ebidensya. At anong ebidensya mo, ha? Anong patunay mo na si Alba ang may gawa nun sa aso na yon? Nakita ko nga po siya, Ma. Nakita ko siya nung gabi. Nandun siya sa harap ng doghouse si Bruno. Levi, enough. Ang dami ko ng sakit sa ulo naman, anak. Huwag ka nang dumagdag, pwede ba, ha? Levi, I thought you're the responsible one. Imbis na impluwensyahan mo ang kapatid mong magtinot magpakabait, ba't parang ikaw pang naimpluwensyahan niyang mag-isip ng kung ano-ano kay Alba na wala namang ibang pinakita sa pamilya natin kundi kabutihan? Kailan kayo maniniwala na may kakaiba sa yaya natin, Ma? Kailangan niyo i-consider na di lang puro kalokohan ang pinagsasasabi namin. Pag may nangyari na sa akin o kay Patrick. Ano? Galit na galit at paulit-ulit na tinawag ni Mama ang pangalan ko. Kung galit siya sa akin, galit din ako sa kanya. Kasi ayaw niya kaming seryosohin na magkapatid. Sa kauna-unahang pagkakataon, nakipagmatigasan ako kay Mama. Ramdam ko ang pagsunod sa akin ni Mama pero hindi ko pa rin siya pinansin. Pagbukas ng pinto'y sumalubong sa akin si Ate Alba na ang pagbabago ng nakakakilabot na ekspresyon ay naaktuhan ko pa. Anong ginagawa mo rito? Nakikinig ka ba sa pinag-uusapan namin ni Mama? Bakit? Hindi mo ba alam na mali yun? Na di mo dapat ginagawa yun? Levi! Levi naman, hindi ko sinasadyang makinig sa pinag-uusapan niyo ni ate. Ano lang kasi, may naghahanap sa papa mo, mga pulis. Ha? Bakit hinahanap si Papa ng pulis? Ano yun, Alba? Ulitin mo nga. Tama ba ako ng dinig? Si Arthur, pinaghahanap ng pulis? Bakit daw? May warrant daw sila para kay Kuya Te. Warrant? Anong warrant, Ma? Ba't may warrant si Papa? Di ba po yung binibigyan lang ng ganun yung hinahabol ng batas? Mga taong kailang ikulong? Makukulong po ba si Papa? Bakit anong ginawa niya? Sa kwarto muna kayo ni Patrick. Huwag kayong lalabas, ha? Naiintindihan mo ba ako? Levi, sagot! Opo! Alba, tawagan mo ang Kuya Arthur mo. Sabihin mo na may pulis na naghahanap sa kanya kaya huwag mo na siyang uuwi. Sakto pagpasok ko ng kwarto, naabutan ko si Patrick na papalabas na sana. Tulad ng inaasahan ay sandamakmak na tanong ang binato niya sa akin. Wala akong choice kundi magsinungaling sa kanya. Hindi ko alam kung talaga bang naniniwala siya sa mga sinabi ko, pero kahit papaano, tumigil siya at hindi na nagpumilit na lumabas para makiusisa. Hindi direktang sinabi sa akin ni Mama kung anong problema, kung bakit hinahanap si Papa ng mga pulis o bakit siya makukulong. Nalaman ko lang na sangkot daw si Papa sa isang investment scam at tinakbo niya ang pera ng mga tao kaya siya makukulong sa pamamagitan ng palihim kong pakikinig sa tuwing tatawagan ni Mama ang iba't ibang tao para hinga ng tulong sa problema ni Papa. Kung pinagsakluban kami ng langit at lupa nung naghirap kami, ngayon pakiramdam ko'y tuluyan na kaming tinalikuran ng Diyos. Hindi ko maintindihan kung ba't nangyayari sa amin ito. Kahit sa bibig na ni Mama galing, hindi pa rin ako makapaniwalang nagawa ni Papa ang manloko ng ganon. Si Papa ang pinakamabait na taong kilala ko. Livy? Livy, gising. Gising. Anak, gising. Papa? Papa? Ikaw nga! Anong ginagawa mo rito? Yung mga polis,
Ano na pang nangyari doon? Hindi ka ba nila huhulihin? Gisingin mo ang kapatid mo. Alis na tayo rito. Sama tayo sa probinsya ng Ate Alba mo. Doon muna tayong lahat, okay? Habang humanap pa ako ng lusot sa nangyari. Magtatago po kayo? Magtatago tayo? Bakit? Totoo po ba yung sinasabi nila? Nagnakaw ba talaga kayo pa? Tinangan niyo talaga yung pera ng investor niyo? Yun ba yung ginamit niyo para mabili ang gusto namin dati? Anak, hindi. Hindi ako. Biktima lang din ako. Ang ninong klaro nyo yung tumangay ng pera. Tas, nagkanda leche-leche na. Ginawa po ni Ninong Claro yun? Livy, sige na. Gisingin mo na ang kapatid mo. Wala na tayong oras. Kailangan na nating umalis. Babalikan ko kayo in 10 minutes. Alis na tayo after 10 minutes, okay? Paglabas ni Papa ng kwarto, agad kong pinagyuyog-yog ang kapatid ko. Pagmulat niya ng mata, sinabi ko sa kanya ang plano. Kahit pupungas-pungas pa si Patrick at halatang wala pa siya sa sarili, hinila ko na siya palabas pagkatapos kong isuot sa kanya ang jacket at sombrerong inabot ni Papa. Arthur, natatakot ako. Arthur, sumuko ka na lang kaya sa pulis. Ipaliwanag mo sa kanila yung totoo. Hindi ba biktima ka lang din? Ituro mo si Claro. Hindi yun ganun kadali. Patong-patong na ang kaso sa akin. Alam ko, kaya nga sinasabi kong huwag mo nang dagdagan eh. Pagpunta ko ng estasyon, ikukulong nila ako. Gusto mong makulong ako kahit wala akong kasalanan, ganun ba? Hindi. Siyempre hindi. Hindi naman kita pababayaan dun eh. Kukuha ko ng abogadong tutulong sa atin para malinis ang pangalan mo. Saan ka kukuha ng pambayad sa abogadong yun, ha? Yung sahod mo sa firm di pa sasapat sa gastusin sa bahay pag wala na ako dun. Sa PAW? Doon mo ako ikukuha? Pulpul yung mga nandun eh. Pag sila nagrepresenta sa akin, para lang tayo nag-aksaya ng oras. Siguradong makukulong pa rin ako. Teka, ayaw mo ba? Kung ayaw mo sumama, edi wag. Magpaiwan ka. Pero sa akin ang mga bata, isasama ko sila sa baryo ni na Alba. At sa tingin mo papayag ako na dalhin mong mga anak ko sa kung saan hindi ako kasama? Sa kalagitnaan ng seryoso kong pakikinig sa pagsasagutan ni na Papa at Mama, naramdaman ko ang paghila ni Patrick sa braso ko. Ate, masisira na bang family natin? Mula sa rearview mirror ng kotse ni Papa ay tiningnan ko sila ni Mama. Nakaawang ang labing bumaling sila sa amin matapos nilang marinig ang punong-puno ng kainosentihan na tanong ni Patrick. No, of course not. Hindi porke may hindi kami pinagkakasunduan ng mama mo, masisira na ang pamilya natin. Hindi ako papayag na masira ang pamilya natin. Kaya nga lilipat muna tayo sa ibang lugar, di ba? Para maayos ang pamilya natin. Hindi na natapos ni Papa ang karugtong ng sinasabi niya nang bigla kaming sinalubong at hinarang ng 2 police mobile. Mahina siyang napamura. Lumingon siya sa likuran. Imamaniobra niya pa sana ang sasakyan sa likod para takasan ng pulis sa harap nang may dumating pa sa likod na 2 rin. Gawa ng na-corner na kami at sa takot na baka magkaputukan, napilitang sumuko si Papa. Akala namin ni Mama ay magkakaroon na ng konting kapayapaan ng pamilya namin matapos makulong ni Papa pero hindi. Sa galit ng mga taong natangayan ng pera, pati kami hinaharas at dinadamay nila. Para sa kaligtasan naming mag-iina, nagtiwala si Mama kay Ate Alba at sa kapis muna kami nanirahan. Ilang buwan lang naman daw. Hanggang sa lumamig lang ang sitwasyon at humupa ang galit ng mga tao. Hindi namin inaasahan na sa pagtapak namin sa baryong pugad pala ng aswang para magtago, ay mas malalagay kaming 3 sa panganib. Alba? Malapit na po. Promise, malapit na talaga. Kanina mo pa sinasabi sa amin na malapit na, pero hanggang ngayon naglalakad pa rin tayo. Tsaka, ba't pa nasa paanan ng bundok yung baryo nyo? Mga engkanto ba kayo? Hindi kami engkanto. Aswang kami. Sabay kaming natigilan ni na Mama. Pagkakita ni Ate Alba sa takot na ekspresyon sa mukha namin, tumawa siya ng malakas.
Biro lang ate. Biro lang. Binibiro ko lang kahit inaasar ko tong si Patrick. May kailangan pala akong ipakiusap sa'yo, Alba. Parang ang seryoso naman yan, te. Ano mo ba yon? Kilala ko tong dalawang batang to. Pilyo at pilya talaga sila kung minsan. Pero pwede bang wag mo na lang silang patulan? Lalo na tong si Patrick. Wag mo siyang takutin. Hinihika kasi to at nahihirapang huminga pag takot na takot. Pwede ba? Pasensya na. Opo, te. Hindi na po mauulit. Sorry, Patrick ha. Sorry, Levi. Nakipagnitian na lang ako kay Ate Alba. Si Patrick naman ay takot na takot pa rin lumambitin sa braso ni Mama at talagang hindi bumitaw hanggang sa marating namin ang mismong baryo ni na Ate Alba. Gaya ng sabi niya ay parating nakangiti at friendly ang mga kalugar niya. Yun nga lang, nasobrahan sila at parang wala ng boundary. Yung matandang babaeng humawak sa akin kanina, yung humawak sa tiyan ko, ba't niya ginawa yun? Si Mang Esther? Huwag kang mag-alala, te. Wala lang yun. Aminado ako may pagka-weird na mga tao rito. Pero sigurado ako na wala silang intensyon na masama sa'yo o dyan sa tiyan mo. Sa tiyan ko? Ano ibig mo sabihin? May kakaibang kislap sa mata at labing sumulyap sa amin ni Patrick si Ate Alba bago niya muling pinako ang tingin kay Mama. Ate, hindi mo ba alam? Akala ko alam mo na eh. Akala ko alam niyo ni Kuya at di niyo palang sinasabi sa mga bata. Alam namin ni Arthur ang alin. Alba, hindi kita maintindihan. Pwede bang diretsuhin mo na lang ako, ha? Na nagdadalang tao ka, te. Isang buwan na. Yung bibi sa sinapupunan mo. Yung kapatid ni na Levi. Isang buwan mo nang pinagbubuntis. Ako? Buntis? No, impossible. Imposible yun. Paano ako magbubuntis nagpipils ako? Pero ate, ikaw na rin na nagsabi na kahit nagpipils, hindi pa rin 100% guarantee na makakabuo, di ba? Sinabi mo yun. Nung pinapangaralan mo kung maging mag-ingat, nung napansin mo parang tipo ako ng guard sa subdivision. Habang umiiling si Mama at paulit-ulit na sinasabi na imposibleng magkakaroon na ako ng bagong kapatid, ay biglang lumapit sa kanya si Ate Alba. Nakangiti at parang takam na takam nitong pinasadahan ng tiyan niya. Sa gulat ni Mama, hindi siya agad nakapag-react. Kitang-kita ko sa mata ni Mama ang takot. Kaya ako na ang nag-alis ng kamay ni Ate Alba mula sa sinapupunan ni Mama. Narinig ko siya. Naririnig ko ang lakas ng tibok ng puso mo, ate. Hindi ko alam kung natutuwa o nasasabik na siya makita at makilala kayo. O ganun ang kabog ng dibdib niya kasi natatakot siya. Ano? Wala, ate. Hayaan mo na nga. Ay, ganito na lang. Kung ayaw mo pa rin maniwala sa akin, ipapatawag ko yung pinakamagaling naming kumadrona dito. Liblib tong lugar namin. Wala kaming access sa doktor o OB-OB na meron kayo sa Manila. Pero yung kumadrona namin, nako, walang mentes yun. Pag sinabi niyang buntis ka, talagang buntis ka. Sige dyan na muna kayo. Pag-alis ni Ate Alba ng bahay, dali-dali kaming hinila ni Mama palapit sa kanya. Habang dahan-dahan at parang wala sa sariling hinahaplos niyang balikat namin, tumingin sa kanya si Patrick. Ano ma? Gets niyo na po ba yung sinasabi namin ni ate? Yung sinusumbong namin? Ha? Na may pagka-weirdo talaga si Ate Alba? Ma, ayoko rito. Umalis na tayo rito. Natatakot po ako rito eh. Parang hindi tayo safe eh. Parang lahat ng mga taga rito may pinaplano sa atin. Mukha po sila may plano talaga sa atin. Pero mga anak, wala tayong ibang mapupuntahan eh. Pag bumalik tayo ng Manila, baka sa kalsada na tayo pulutin. Ma, mas gusto ko na yun. Mas okay po sa akin maging batang hamog kaysa tinitingnan tayo ng mga taga rito na parang masarap tayong pagkain. Nak naman, hindi naman siguro. Ano lang, pare-parehas lang siguro tayong naninibago sa isa't isa, kaya ganun. Mama, sang-ayon ako kay Patrick eh. Di ba po uso sa pamilya natin ng botohan? Sinong boto na maging palaboy na lang tayo? O di kaya makitira sa kung kani-kanino kaysa magstay sa baryong weird na may mga kapitbahay. At di naman talaga natin alam kung anong meron. Pagtaas ko ng kamay, nagtaas din ng kamay si Patrick.
Dahan-dahang binaba ni Mama ang mga kamay namin sabay buntong hininga. Huwag niyo na akong pahirapan na dalawa, pwede ba? Hindi ko pwedeng i-honor na nanalo kayo sa botohan laban sa akin. Hindi kaya ng sitwasyon natin. Okay, ganito na lang. Bigyan pa natin ng isang chance ang lugar na to. Isang chance na lang talaga. Pag may ginawa silang kung ano na hindi tayo komportable, aalis tayo. Aalis na tayo. No questions asked. Talaga po? Promise? Tumango sa amin si Mama. Ilang oras pagkatapos umalis ni Ate Alba, bumalik siya kasama ang sinasabi niyang kumadrona. Pinahiga ng kumadrona si Mama. Pinakiramdaman ng matandang babae ang pulso ni Mama. Pagkatapos niya kumpirmahing nagdadalang tao nga si Mama, bigla na lang pumalakpak ang batang babaeng kasama nito habang padila-dila siyang nakatingin kay Mama na animoy sobra siyang natatakam. Pasimpleng sinita ng kumadrona yung bata. Tumigil naman to, pero habang kinakausap ng kumadrona si Mama para sa mga bilin na dapat at hindi dapat gawin, bigla na lang hinawakan ng bata ang tiyan ni Mama. Nagulat kami ni na Patrick at Mama matapos sampalin ng kumadrona ang anak niya. Sa takot ni Mama sa nangyari, dali-dali niya kaming hinila papunta sa likuran niya. Wala na sila. Nasa malayo na. Umalis na talaga si Ate Alba kasama yung mga nanay. Oh, ano yan? Patrick, ba't may dala-dala kang bag? Ibaba mo nga yung Hindi backpack. pa ba tayo alis, Ma? Ma, sabi mo pag may ginawa pa yung mga taga rito na di natin nagustuhan, aalis na tayo. Hindi mo nagustuhan yung ginawa ng bata, di ba? Tapos taga rito siya kaya counted yun. Ma, lika na. Tara na. Umalis na tayo. Alis na tayo habang wala pa si Ate Alba, dali. Pag nandito na siya, o di kaya pag nagpaalam tayo, baka hindi niya tayo paalisin eh. Malalim na bumuntong hininga si Mama. Buong akala ko hindi siya papayag o kaya pagagalitan niya kami sa pangungulit namin. Kaya nagulat kami ni Patrick nang bigla siyang tumango. Kinuha niya ang backpack na dala ni Patrick na may importanteng dokumento at may pagmamadali na kaming lumabas ng bahay. Habang nilalak namin ang pinto, narinig namin ang boses ni Ate Alba. Saan ba punta niyong tatlo? Bakit may mga dala kayong bag? Alis kayo? Aalis na kayo? Nang hindi nagpapaalam sa akin? Pagkatapos ng ginawa ko para sa inyo, ganun-ganun lang? Hindi ba't parang nakakabastos naman tong ginagawa niyo, ate? Ito ba ang tinuturo mo sa mga anak mo? Ano kasi Hindi pa kami aalis. Ano lang, pupunta lang kami sa bayan para bumili ng gatas at vitamins si Mama. Para sa pagbubuntis niya. Di po ba, Ma? Ma, di po ba? Oo, iba kasi ako magbuntis, sensitive. May mga vitamins at gamot talaga akong kailangan. Ang dami naming problema, 'di ba? Alam mo naman na stress ako. Ayoko naman na may mangyari sa bata. Kaya bago pa magka-problema dito sa dinadala ko, mag-iingat na ako. Ganun ba? Oo, sige ha, aalis na kami. Huwag ka mag-alala. Pagkatapos naming bilhin yung mga kailangan namin, uuwi rin kami kaagad. Nakakaisang hakbang pa lang kami palabas nang biglang hinawakan ni Ate Alba ang strap ng backpack na suot ni Mama. Ate, nakalimutan mo na ba? Lampas 3 oras ang layo ng lugar na to sa bayan. Mag-aalas 6 na. Pagdating nyo ron, wala na kayong maaabutan. Nakalimutan nyo na bang wala na kayo sa Manila? Ganito na lang. Bukas na bukas, aalis tayo ng maaga para pumunta ng bayan nang mabili natin yung mga gatas-gatas na kailangan mo. Sige na, pumasok na kayo. Pagod kayo sa biyahe, di ba? Magpahinga na muna kayo sa kwarto. Hindi na namin kinontra ang gustong mangyari ni Ate Alba. Parang puppet kaming sumunod sa lahat ng mga pinagagawa niya. Pagpasok sa kwarto, agad kaming sinenyasan ni Mama na wag nang maingay at wag nang magtanong ng kung ano-ano pa. Saglit niyang dinait ang tenga niya sa nakasaradong pinto, saka siya nagmamadaling lumapit sa amin. Ma, binabantayan niya tayo, di ba? Binabantayan niya tayo. Ayaw niya tayong paalisin. Paano yan? Paano tayo makakaalis?
Hindi na ba tayo makakaalis dito? Makakaalis. Makakaalis pa rin syempre. Gagawa ako ng paraan. Hindi ako papayag na hindi. Gagawin ko ang lahat para makatakas tayo sa lugar na to. Kinaumagahan, hindi sinunod ni Ate Alba ang napag-usapang plano. Imbis na samahan kami sa bayan kung saan may chance kaming takasan siya, ay nagising na lang kami ni na Mama na nasa mesa na ang mga pambuntis na vitamins at gamot. Sa pagdaan ng araw, mas lalo pang naging kakaiba ang mga tao sa paligid, pati na rin mismo si Ate Alba. Alam namin na alam ni Ate Alba na may idea na kami na hindi talaga namin sila katulad. Palagay ko'y sinasadya niya na ring kumpirmahin ang suspetsya namin yon nang makita namin siya kagabi na kumakain ng kung ano. Hindi malinaw kung ano nga ba yung nilalantakan niya. Basta malansa yon at yung kamay niya ay may dugo. Nakita niya kami. Nahuli niya kaming minamanmanan siya pero wala siyang ginawa. Hinayaan niya lang kami. Ma, ano yan? Mga sleeping pills po ba yan? Ano pang gagawin mo dyan? Bakit mo dinudurog? Ma, hindi naman yan makakatulong sa atin para makatakas eh. Asin po makakatulong sa atin? Yun yung pantalo kina Ate Alba, di ba? Sa mga aswang. Pero walang asin dito. Ma, ano pang gagawin niyo dyan? Ma, hindi mo ba kami naririnig? Naririnig ko kayo. Eh ba't hindi po kayo sumasagot? Tinatanong po namin kayo eh. Pinapapunta ng Ate Alba mo ang lahat ng mga taga rito para sa salo-salo dahil birthday niya, di ba? Opo. Magluluto raw siya ng dinuguang may espesyal na sangkap eh. Yun pong narinig ko. Ate, tingin mo ba laman loob yung special na sangkap na sinasabi niya? Baka kainin din ba tayo nun? Pag kinain ba natin yun, magiging aswang na rin tayo. Huwag kayong kakain. Kahit na anong mangyari, huwag na huwag kayong kakain. Okay? Siyempre po hindi. Teka ma, yun po ba ang plano mo? Kaya mo ba dinudurog yung sleeping pills? Kasi lalagyan mo ng ganyan yung dinugo ang lulutuin ni Ate Alba na ipapakain niya sa kapwaan niya aswang? Tas saka tayo tatakas? Isang beses na tumango sa akin si Mama. Tahimik at alerto kaming nagbantay sa pinto ng kwarto. Hanggang sa matapos na nga si Mama. Nung pinong-pino na yung sleeping pills, nilagay niya yon sa isang papel, tinupi-tupi, tsaka tinago sa bulsa niya. Hindi niya pwedeng mahalata na may pinaplano tayo sa kanila. Naiintindihan niyo ba, ha? Opo. Livy, Opo ma. kailangan ko pa pala ng isang tulong galing sa inyo. Magpanggap kayong may sakit. Kunwari, masakit ang tiyan niyo at nagsusuka kayo. Huwag kayong kakain ng kahit na ano ngayong araw, okay? Tiisin niyo na lang muna ang gutom niyo, ha, mga anak? Pwede ba yon? Para may dahilan kayo na tumanggi pagkakain na sila ng dinuguan mamaya. Ikaw ma, kakain ka nun? Hindi rin. Yung pinagbubuntis kong gagawin kong dahilan para hindi nila ako mapilit na kumain nun. Kumuha si Mama ng kanin. Hinaluan niya yon ng saging saka dinurog ng mabuti. Tiniis ko kahit mukha yung suka. Yun naman kasi talaga ang goal. Ang magmukhang nagsuka ko kasi hindi maganda ang lagay ng tiyan ko. Pagkatapos kong magpanggap na paulit-ulit akong nagsusukat masama ang lagay ng tiyan ko, ay tuluyan naming nakuha ang tiwala ni Ate Alba. Hindi na niya kami pinasama ni Patrick sa pagtitipon para sa kaarawan niya. Ate, Shh! Huwag ka masyadong maingay. Hindi natin alam baka mamaya nakikinig pala si Ate Alba sa paligid. Mabulilyaso pa ang plano ni Mama. Ano ba? Bitawan mo ang bibig ko. ikaw kasi. Akala ko ba bawal tayong mag-ingay kasi baka marinig tayo tapos sinabi mo naman yung plano. Ay, oo nga no. Sorry. Basta, sige. Huwag na tayo mag-usap. Sa tagal namin naghintay kay Mama na bumalik sa kwarto, ay aksidente kaming nakatulog ni Patrick. Nagising na lang kami matapos kong maramdaman ang sunod-sunod na pagyugyog ng kung sino sa akin. Pagkakita kong si Mama yon, agad akong bumangon. Kapansin-pansin ang pawis na noo niya at ang pamumula ng buo niyang mukha. Mama? Huwag kang maingay, baka magising sila. Nagawa mo po? Napatulog mo sila? Oo, pero hindi ko alam kung ilang oras bang tatalab sa kanila yon. Tara na, bilis na, kailangan na nating umalis.
Tanging sarili na lang ang bitbit namin. Habang tumatakbo kami palayo sa baryo ni na Ate Alba, napugad pala ng aswang. Panay ang paglinga ni Mama. Paulit-ulit niyang tinitingnan kung may aswang na bang nakasunod sa amin. Kakaganon niya ay bigla siyang natapilok. Binalikan namin siya agad. Hinawakan namin siya ni Patrick sa magkabilang braso at agad na hinila patayo. Aray, masakit. Teka, masakit talaga. Hindi niyo po ba kayang tumayo, Ma? Hindi niyo ba kayang maglakad? Ate, paano yan? Di ba kailangan na nating magmadali? Kasi tulog lang naman yung mga aswang. Oo, pero si Mama kasi. Sige na, mauna na kayo. Po, Gusto mo pong iwan ka namin, Ma? Hindi pwede. Ayoko. Ate, ayoko. Ikaw ba payag kang iwan natin si Mama? syempre, hindi rin. Ma kasi, huwag mo na kaming piliting iwan ka para maging bagong pagkain ni na Ate Alba. Kung mawawala ka sa amin, kawawa rin kami ni Patrick. Hindi po namin alam ang gagawin namin eh. Pikit matang tumayo si Mama. Sa tulong at pag-alalay namin ni Patrick ay iika-ikang naglakad si Mama. Nakakailang hakbang pa lang kami mula sa kinatapilokan niya ay bigla na namang tumigil si Mama. Akala ko pipilitin na naman niya kaming iwan siya. Nang mapansin kong nakapako lang ang tingin niya sa iisang direksyon, tinanaw ko rin kung ano ba yon. Wala sa sarili akong napaatras pagkakita ko sa nilalang na nakatayo sa di kalayuan. Mahabang mahaba ang buhok nun at mukha itong may sariling buhay. Nang mapansin na rin ni Patrick ang tinitingnan namin, nag-angat na rin siya ng tingin. Ma, ano po yan? Sino yan? Si Ate Alba ba yan? O ibang aswang? Ma, anong gagawin natin? Natatakot po ako. Umirit ng pagkalakas-lakas ang aswang na may mahaba't kakaibang buhok. Parang mababasag ang eardrums namin. Sa tagal niyang sumisigaw ng ganon, nagsimula ng dumugo ang mga tenga namin. Kahit gusto kong takpan ang tenga ko, mas pinili ko pa ring hawakan ang kamay ni Patrick at Mama. Ma, ate, hindi ko na kaya. Hindi ko na po kaya. Pakiramdam ko mababasag ang eardrums ko. Ang sakit-sakit po ng ulo ko. Ang sakit-sakit po. Nagbaka sakali akong may alam si Mama na pwede namin gawin para mapatigil si Alba sa pagpapahirap sa amin. Pero ang nangungunot na noo at nakangiwing mukha ni Mama ang sumalubong sa akin. Ma, ayos ka lang ba? Ano pong problema? May masakit ba? Anong masakit? Yung tiyan ko, ang sakit-sakit ng tiyan ko. Masakit? Ba't masakit? Sino po nagpapasakit? Si baby ba? O dahil nagugutom po kayo? Pinasadahan ni Mama ang binti niya. Pag-angat niya nun sa mukha niya, nakita namin ang mantsa ng dugo. Ate, si baby! Ate, dinudugo si Mama! Si baby! Livy, naririnig mo ba ako? Nakikinig ka ba sa akin, ha, anak? Opo, Ma. May utos pa kayo? Ano po yun? Ako nang bahala kay Alba. Lalansihin ko siya para magkaroon kayo ng pagkakataon ni Patrick na makatakas. Sige na. Magpapaiwan ka, Ma? Bakit? Ate, please! Ate, huwag kang pumayag! Huwag natin iwan si Mama! Livy, ikaw na bahala sa kapatid mo, ha? Tatandaan mo na mahal ko kayong dalawa. Mahal na mahal. Ako at ang papa niyo. Wala kami gagawin para sa inyo. Dapat nahihirapan si Mamang maglakad at kumilos. Pero para sa kaligtasan namin ni Patrick, para siyang nagkaroon ng dagdag na enerhiya. Tila hindi na niya iniinda ang nasprain niyang paa habang tumatakbo siya papunta kay Alba. Pagkakita kong sapilitan niyang tinulak si Alba sa pilapil, hinila ko na si Patrick para tumakas. Pumalahaw ng iyak si Patrick. Gusto ko mang tumigil para aluin siya, hindi pwede. Sakaling maabutan kami ni Ate Alba at makain din, mawawala ng saysay ang pagsasakripisyo ni Mama. Ate, bakit ka pumayag? Akala ko walang iwanan sa pamilya. Bakit si Mama iniwan natin? Ate, hindi mo na ba mahal si Mama?
Parang nadudurog ang puso ko sa bawat salita at paratang na lumalabas sa bibig ni Patrick. Umakto ako na parang hindi ko siya naririnig. Nung malapit na kami sa arko, hudyat na lampas na kami sa matalahib at mapunong parte na kailangan naming daanan, bigla siyang bumitaw sa akin. Patrick, isa! Patrick, ano ba? Ate, hindi ko kaya napabayaan na lang si mama natin. Balikan natin siya, ate. Baka naman meron pa tayong magagawa para tulungan siya. Tulad ng... Pagpatay kay Ate Alba. At paano mo naman gagawin yun, ha? Paano mo papatay ng aswang? Hindi na niya ako sinagot. Bigla na lang siyang pumikit, kaya nakutusan ko siya. Pagbato ko sa kanya, nanlilisik ang mata niya akong tiningnan. Ate, ano ba yun? Bakit ka ba nananakit? Paano hindi kita kakatukan? Nasa panganib tayo. Kung ano-ano pang kalokohan ang naisip mong gawin. Nakuha mo pang mag-meditate. Sino bang nagsabing nagme-meditate ako? Sinusubukan kong alalahanin sa comics na nabasa ko kung paano patayin ang aswang eh. Meron dun eh, alam ko yun. Bukod sa asin, meron pang isa pang pantalo sa aswang. Ano? Holy water? Mukha bang may simbahan tayo mapagkukunan ng ganon? Di ba nga wala? Oh, ano yan? Anong gagawin mo sa kawayang yan? Pag sinuwerte ka nga naman oh, ito yun. Ito yung sagot sa problema natin. Yung tatapos kay Alba. Bit-bit ang matulis na kawayan na nung oras na yon ay naisip kong himala at tulong ng Diyos kasi hindi ko alam kung paanong may malasibat na kawayan kaming nakita sa kalsada ay binalikan namin si Mama. Pagkakita namin kay Alba na parang asong inaamoy ang tila walang malay na si Mama ay agad kong tinakpan ang bibig ni Patrick bago pa siya makasigaw. Shh! Sira ka ba? Tingin mo ba kaya nating labanan ng harapan si Ate Alba? Siyempre hindi kaya. Kaya ano? Kaya imbis na lakas sa lakas, uutakan natin siya. Oh, paano natin yung gagawin? Akin na yan. Kunin mong atensyon ni Ate Alba. Kunwari, binalikan mo talaga si Mama tapos... Teka, bakit akong pain? Bakit hindi na lang ikaw? Ha, ate? Kilala tayo ni Ate Alba. Alam niyang padalos-dalos ka habang ako logical. Pag ikaw ang bumalik, ang nagpakita, hindi niya iisipin na nasa paligid lang ako. Patrick, kailangan ko na madistract mo si Ate Alba ng mabuti para masaksak ko ang puso niya gamit ng kawayan na sinasabi mo. Paglabas ni Patrick sa talahiban na saglit naming pinagtaguan, nagsisigaw na siya. Kitang-kita ko kung paanong umismid si Ate Alba sa kanya at kung paano siya takam na mabagal na gumapang kay Patrick. Para bang mas gusto naman niya talagang kainin si Patrick kesa kay Mama. Nung halos 2 hakbang na lang ang layo ni Ate Alba kay Patrick, lumabas na ako sa pinagtataguan ko. Napuno ako ng pag-asa nung hindi niya ako napansin hanggang sa bigla na lang siyang humarap sa akin. Kanina niya pa alam na nasa likuran niya lang ako at sinadya niya akong paasahin. Gamit ang hibla ng buhay ng buhok, tinaas niya ako sa ere, dahilan para mabitiwan ko ang sibat. Sa buong pamilya, ikaw yung parating mas ginagamit ang utak, tama? Pero ba't di mo ginamit ng tamang utak mo ngayon, ha? Tingin mo ba talaga may laban kayo sa amin? Nautakan niyo man ang baryo, hinding-hindi ako. Kabisado ko kayo eh. Alam kong may plano kayo't di ako nagkamali. Kilala mo kami? Kung ganon, alam mo rin na di kami basa-basan sa musuko, di ba? Na hindi ang simpleng tulad nyo magpapatumbat tatapos sa pamilya namin. Aba, ang tapang! Napakatapang! Ang galing! Ang galing-galing! Alam mo bang gantong-gantong mga gusto ko? Mas gusto ko yung biktimang matatapang kesa yung takot, iyak at pagmamakaawa lang ang alam. Alam mo ba kung ba't nagustuhan ka naming yaya ni Patrick nung una? Hindi dahil maganda ka o mabait, kundi dahil gullible ka, madaling mauto. Kayang-kaya ka naming utuin ni Patrick. Gaya ngayon! Pagtagos ng sibat na kawayan sa puso ni Alba, ay bumagal ang paghinga niya. Nawala rin ang kakaibang buhay at tigas ng buhok niya.
Pagbagsak ko sa lupa, tinakbo ko ni Patrick habang si Alba ay unti-unti nang nag-agaw buhay. Ate, okay ka lang? May masakit ba sa'yo? May nabali ba sa'yo? Ang pangit ng pagkakahulog mo eh. Pat, si Mama! Si Mama gising na! May malay na ulit si Mama, puntahan mo siya! Si Mama munang asikasuin natin. Oo nga't patay na si Ate Alba. Pero yung kapwa niya aswang dito sa baryo, baka bigla silang magising eh. Kailangan na natin makaalis dito bago mangyari yun. Kahit na nag-aalinlangan siya, ay sinunod niya ang gusto ko. Pinuntahan niya si Mama at kinumusta. Wala na kaming sinayang na panahon na 3. Pagkatapos naming tulungan si Mama, hindi na ulit namin nilingon ang baryong pugad ng aswang. 4 na oras kaming naglakad papunta sa bayan. Pagdating namin doon, papasikat na ang araw, Miss Anne. Imbis na sa ospital o istasyon ng pulis, ay nagpumilit si Mama na bumiyahe na kami pabalik sa Manila. Sa lugar kung saan kami talagang ligtas. Natakot kasi kami na pag dumaan pa kami sa stasyon o ng ospital ay baka maabutan pa kami ng mga aswang. Natakot po kami na baka mamaya gaya ng baryo ni na Alba ay pugad din pala ng aswang ang lugar na mapupuntahan namin para manghingi ng tulong. Natiis ni Mama ang iniinda niyang pagkawala ng baby na pinagbubuntis niya. Pagsakay ng barko, doon palang nag-collapse ng tuluyan si Mama. Buti na lang may doktor kaming nakasabay noon sa barko. Nabigyan nila si Mama ng paunang lunas at hindi rin nila kami iniwan hanggang sa makadaong ang barko at nadala si Mama sa ospital. Miss Anne, pagkatapos ng mahabang panahon na pagbabayad ni Papa sa kasalanang nagawa niya, dahil may tinakbo rin naman pala talaga siyang pera at hindi siya talagang biktima at inosente, ay nakalaya na rin siya nung nakaraang taon. Yun nga lang, hindi na sila nagpang-abot ni Mama. 1 buwan bago kasi makalaya si Papa, namatay si Mama dahil sa myoma. Pag naiisip namin ni Patrick na sakto ang pagkawala ni Mama sa pagbabalik ni Papa sa pamilya, ay sumasagi sa utak namin na baka talagang hinintay lang ni Mama na may makasama na ulit kaming magulang bago niya kami iwan. Kahit kasi magto-28 na ako ngayon, bata pa rin ang tingin sa amin ni Mama. Mga bata na tulad noon ay hindi niya pwedeng bastang iwan. Sa ngayon po ay tinutulungan namin si Papa na makapagsimulang muli. Sabay nun ay binabawi rin po namin ang mga taon at panahon na nawala sa amin. Nagustuhan niyo po ba ang ating kwento ngayong araw? Kung oo ang sagot at hindi mo pa nagagawa, subscribe na. Click the notification bell para updated ka sa tuwing maglalabas kami ng bagong kwento. Click like at mag-iwan na rin ng comment. Masayang-masaya ako tuwing nagbabasa ng messages mula sa inyo. At kung may sarili kayong karanasan na gusto nyong ibahagi sa amin, email lang sa missanhorrorstories@gmail.com. Dire-diretso lang, missanhorrorstories@gmail.com. Malay nyo, sa susunod, yung kwento na ninyo ang binabasa namin para sa ating mga tagapakinig. Hanggang dito na lamang muna at muli po, ito po ang inyong si Miss Anne. Nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagmamahal at pagsuporta.